Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Purihin ang Diyos sa oras na ito at kayo po ay welcome po sa ating panibago na namang araw ng ating pong series ng Lands of the Bible. Kayo po ay aking welcome. Tayo po ay nasa day 400 na mga kapatid, no? At matagal-tagal na rin tayong nasa ganitong gawain kaya ang papuri sa Diyos ang ating ibinibigay sa lahat ng panahon ng ating buhay. Mga kapatid, tayo po ay sumandaling manalangin at tayo magpasalamat sa Panginoon sa kanyang pagbibigay ng panibagong araw na ito sa ating buhay. Purihin ang pangalan mo, Panginoong Diyos. Sa oras na ito kami ay sama-samang nagpapasalamat at dumadalangin na ang kapurihan ay sa iyo lamang at nararapat kang sambahin sa Espiritu Katotohanan. Kami po ay iyong kaawaan, Panginoon, at patuwarin mo po kami sa iyong mga kasalanan at kami po ay makaranas ng kapayapaan ng aming puso at ng pag-iisip. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin sa lahat ng aming mga layunin sa buhay, mga nais gawin sa darating na panahon, at ang paglilingkod na ito ay aming iniaalay sa iyo. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome. Tayo po ay gagamit na ng ating pong materyales at titingnan natin ang ilan sa mga inihanda natin na mga mga bagay na ating mga dapat malaman patungkol sa kwento ng Lands of the Bible. So mga kapatid, narito na tayo ay dadako na sa ating panibagong series sa oras na ito. Nung nakaraan ay ating pinag-usapan ang tungkol sa Bet Shemesh. Itong Bet Shemesh ay lugar kung saan ay ibinigay ang Ark of the Covenant sa pamamahala ng mga Israelita noong panahong iyon. At bago pa ito bumalik sa kanila, ay merong lima na binanggit na mga lugar na pinanggalingan ng Ark of the Covenant na ito mula sa kamay, excuse me, ng mga Philistines. Titingnan natin ang kwento ng mga lugar na ito na binanggit sa Lumang Tipan, yung siyudad ng Ekron, Asdod, Gat, Ashkelon at saka itong Gaza. Alam natin na itong Gaza ngayon ay siyang nasa gitna ng maraming mga problema, digmaan sa pagitan ng Hamas at ng Israel, ng mga Palestinians. So, ang Gaza ay hindi sakop ng Israel sa panahon natin ngayon at ang apat na natitirang lugar na binanggit sa Lumang Tipan na kasama doon sa limang syudad ng mga Philistines ay ito ay sakop ng bansang Israel ngayon. Ito ay kasama na sa pamamahala ng bansang Israel sa ating panahon. Ating pag-aaralan na sa oras na ito ang lugar ng Ekron, no? Titingnan natin. So malapit yan mula sa Jerusalem, nasa west part ng Jerusalem, ang Ekron. So, titingnan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa lugar na ito. So, ito yung modern map ng bansang Israel ngayon. At dito sa modern map na ito ay hindi ipinakita ang dalawa doon sa lima na pag-aari ng mga Philistines. Ang binanggit lamang sa modern map itong Asdod, Ashkelon at saka itong Gaza. So yung Ekron at saka Gat ay hindi na siya gaanong katulad ng Asdod, Ashkelon at saka itong Gaza, kundi itong dalawang ito, Ekron at saka ang Gat ay siya napaka ano na, wala nang masabi na nating flourishing city katulad ng Asdod, Ashkelon. Kundi sila ay ordinaryong mga lugar na lang sa panahon natin ngayon. Itong Gat ay napuntahan ko noong last May, itong taon na ito. At ang Ekron ay hindi ko napuntahan, no? Sapagkat walang destinasyon ng bus doon sa Central Bus Station sa Jerusalem at walang nagpupuntang bus doon. Hindi katulad ng Gat ay merong talagang bus na nagpupunta diyan. Ganon din sa Asdod at ganon din sa Askelon, no? Kaya magandang puntahan dahil available sa mga bus route, you know. So ito ang modernong mapa ng Israel na makikita natin ngayon at ang ilan sa mga binanggit sa Lumang Tipan na sakop ng West Bank. Ito ang Samaria.
no, sa panahon ng Lumang Tipan. At ganun din ang sakop din ng Hebron, no? Ang Jericho, no? Ang Bethany ay yan ay sakop ng West Bank o ng Palestinian Authority. So tingnan natin, no? Pag-aralan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa siyudad ng Ekron sa Lumang Tipan. So ano ang kahalagahan ng Ekron na binanggit sa banal na kasulatan? So tingnan ninyo ang aklat ng Genesis chapter 10 verses 13 hanggang 14. Ito yung Table of Nations na binanggit na siyang pinanggalingan ng mga lahi ng mga tao sa daigdig after the flood, you know. So, sa madalit salita, ang Ehipto ang siyang ama ng mga Ludita, Anamita, Lehabita, na Naptuhite, at saka Patrusites, at saka itong Kasluhita o Kasluhites na pinanggalingan ng mga Pilisteo, no? At Caphtorites. So napakaraming mga lahi ang nanggaling dito sa Egypt. 7 na mga anak niyang mga lalaki ang pinanggalingan ng iba't ibang mga lahi na to, kabilang ang mga Philistines na siyang ika-6 na anak ng Egypt. Ang Egypt sa lumang kasulatan, sa lumang tipan, ang original na pangalan niyan ay hindi Egypt, kung hindi Misraim, no? Yan ang pangalan na binanggit patungkol sa Egypt, no? Yan ang kinikilala ng mga Egyptian sa panahon natin ngayon bilang Misraim, no? So ang Ekron ay isang sinaunang lungsod ng mga Filisteo, ay unang binanggit sa Joshua, sa aklat ni Joshua chapter 13 verses 2 hanggang 3, no? Ito ay ang lupaing natitira, no, na hinayaan ng Diyos upang lupigin ng mga Israelita nung dumating sila Joshua at ang 12 tribo sa lupang pangako, na ang lahat ng mga rehiyon ng mga Filisteo at Gesurita mula sa ilog Sihor sa silangan ng Ehipto hanggang sa teritoryo ng Ekron noong sa Hilaga, ang lahat ng ito ay ibinilang ng mga Kananaita. Bagaman hawak ng 5 Filisteyong pinuno sa Gaza, Asdod, Askelon, Gat at Ekron ang teritoryo ng mga Abita. So yan ang pagkabanggit. Sa makatuwid, sila ay kinukonsider na mga Kananaita sapagkat sila ay galing sa lahi ng Ehipto. Ang mga lungsod na binanggit sa tekstong ito, kabilang ang Ekron, na siyang una nating tatalakayin, ay ang 5 pangunahing lungsod ng mga Filisteo, no? Ang Filistia, noong unang panahon, ay matatagpuan sa kahabaan ng baybayin ng Mediterranean, na ngayon ay modernong Israel at ang Gaza Strip, na siyang kung saan nandoon ang Gaza, no? Ang mga Filisteo ay matagal ng kaaway ng sinaunang Israel, no? Noong pa man, noong sila panahon ni Joshua ay kaaway na nila ang mga Philistines hanggang sa pagdating nila Samson ng mga hukom, at ganun din sa panahon ni King Saul, at ganun din sa panahon ni King David ay nalupig niya ang mga Philistines ng mga panahon iyan. So ano ang kahalagahan ng Ekron sa banal na kasulatan? So ang Ekron ay nagsisilbing isang makabuluhang hangganan lungsod ng mga Filisteo. Sa panahon ng pananakop ng mga Israelita sa lupang pangako, ang Ekron ay nasa ilalim ng pag-aari ng tribo ni Dan, no? Napa-assign ang tribo ni Dan upang lupigin ang lugar ng Ekron, no? Binanggit sa Joshua chapter 19 verse 43. Pero alam natin na ang tribo ni Dan ay isa sa mga tribong mahina, no? Hindi katulad yan ng tribo ni Judah, no? At ni Ephraim at saka ni Manasseh, no? Ang tribo ni Dan ay talagang hindi hindi binanggit sa banal na kasulatan na sila ay matatapang ng mga tribo, kung hindi sila ay madaling gapihin ng kanilang mga kaaway. Kaya itong tribo ni Dan ay lumipat sa parte ng norte, no? Doon sa may pagitan ng Syria at ng Israel at ng Lebanon, no? Yan ang pagkabanggit. Lumipat sila dahil hindi nila kaya ang kanilang mga kaaway ng mga Philistines. Gayunpaman, lumitaw na naiwala ng tribo ni Dan ang Ekron pabalik sa mga Filisteo. Maaaring nakidigma sila, ngunit hindi nila totaling nalupig ang
mga Philistines sa lugar ng Ekron. Kaya iniwan nila ito at nakuha muli ng mga Filisteo ang lungsod ng Ekron. Ang lungsod ay binanggit muli sa unang Samuel, Kabanatang 5, Talatang 10, bilang isang teritoryo ng mga Filisteo. Ang isang partikular na kapansin-pansing pagbanggit sa Ekron ay matatagpuan sa unang Samuel, Kabanatang 5, na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa ibang mga Diyos. So yan ang kwento. Alam natin na ang Ark of the Covenant ay nakuha ng mga Philistines at nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang Ark of the Covenant, no? Noong panahon ni Eli na mataas na saserdote, pinahintulutan ng Diyos ang mga Filisteo na magtagumpay laban sa mga Israelita at makuha ang kabanantipan. Nakita ng mga Filisteo ang pangyayari bilang isang tagumpay ng kanilang mga Diyos-Diyosan laban sa Diyos ng Israel. So, akala ng mga Philistines ay nanalo sila dahil sa tulong ng kanilang Diyos-Diyosan ay nagkakamali sila. Kung hindi hinayaan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga ito, no? Hindi sa mas malakas ang Diyos-Diyosan ng mga Philistines, no. Kung hindi ito ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Napakalakas at makapangyarihan pa rin ang tunay na Diyos na siyang lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ng Israel. At tayo naniniwala hanggang ngayon sa panahon natin na ang Diyos ng Israel, ang Diyos Ama na lumikha ng langit at ang lupa, ang siyang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at ang lupa, at tayo ay nagmula sa Kanya. Siya ang lumikha sa atin at siya ay dapat papurihan magpakailanpaman. Napaharap sila. Ito, ang mga Filisteo sa isang bastos na paggising, no? Talagang walang galang nang itago nila ang arka sa templo ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon sa Asdod at nagising sila kinabukasan upang makita si Dagon na nahulog malapit sa arka. Nakita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Walang makagagawa niyan kundi ang Diyos lamang o ang anghel na sinugo ng Diyos, no? Isang paglapastangan, isang pagbabastos sa tunay na Diyos na ilagay ng mga Pilisteo ang kanyang Ark of the Covenant sa tabi ng kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon, ay hindi pa hihintulutan ng Diyos yan sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, siya ang Diyos na lumikha, so hindi niya papayagang mangyari yan. Nangyari ito ng 2 beses dahil ganito ang ginawa ng mga Philistines. At sa pangalawang pagkakataon, ay nabasag ang imahe ni Dagon na binanggit sa unang Samuel chapter 5 verse 4 to 5. Nung una ay bumagsak ang rebulto ni Dagon at hindi nabasag. Yung ikalawang pagkakataon ay nabasag ang kanyang rebulto, no? At dahil yaan ang ipinapakita ng Diyos na hindi dapat nilang bastusin ang Ark of the Covenant. Ngayon, naramdaman din ng mga tao, ng mga Philistines ng Asdod, ng ang mabigat na kamay ng paghatol ng Diyos sa anyo ng isang salot. No? Yung nangyari sa Ekron ay nagpatuloy sa lugar ng Asdod, at nangyari naman ito ay yung salot naman, no? Ang ipinadala ng Diyos sa kanila. Kaya inilipat ng mga Filisteo ang kabansagat, no? From Ekron to Asdod, at sa Asdod ay nakatanggap sila ng mga bukol sa kanilang mga katawan, no? At kaya naman inilipat nila ng mga Filisteo ang kabansagat, no? Pagkatapos ay sa Ekron, ang pinakamalapit na lungsod ng mga Filisteo sa Jerusalem. So pagdating sa Ekron, ang mga tao ay bumulalas, no? Dinala nila ang kaban ng Diyos ng Israel sa palibot natin upang patayin tayo at ang ating mga tao na binanggit sa aklat ng unang Samuel, Kabanatang 5, Talatang 10. Yan ang pagkabanggit. Pagkatapos ay binalik ng mga pinunong Pilisteo ang kaban mula sa Ekron. So dito nanggaling sa Ekron ang pagbabalik ng kabanantipan sa Israel, no, na binanggit sa unang Samuel chapter 6 verse 4 to 5. Nung panahon ni Elias na propeta, ang mga Israelita sa ilalim ni Haring Ahasayas ay namuhay ng salungat sa mga utos ng Diyos. Matapos masugatan sa digmaan, nagpadala si Ahasaya ng mga tao sa Ekron upang sumangguni sa huwad na Diyos na si Baal-Zebub sa halip na humingi ng tulong sa tunay na Diyos. Isang karumaldumal na gawain na ginawa ng isang hari ng Israel na sumangguni sa isang huwad na Diyos na ang pangalan ay Baal-Zebub
At dahil dito ay nagdulot ng puot ng Diyos sa bansang Israel, no? Binanggit sa ikalawang hari, chapter 1 verse 2 to 4, no? Ayan ang nangyari sa kanila. Ang kanyang pagtatangka na sumangguni kay Baal-Zebub sa Ekron ay minarkahan ang espiritual na paghina ng Israel o ng kaharian ng Israel nung panahong iyon. Sa ilang mga exception, ang mga hari ng Huda sa South, pagkatapos na magimagsik si Haring Solomon laban sa Diyos, na binanggit na siya ay hindi namuhay ng tapat sa kanyang huling bahagi ng kanyang buhay, kundi siya ay sumamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Sa huli ay humantong sa pagkatapon sa Babylonia, no? Yan ang nangyari. Kung yung northern uh, country o kingdom ng Israel ay nakuha ng Assyrian Empire, at yun namang Southern Kingdom ay nakuha ng Babylonian Empire, na dahil medyo nagtagal pa hindi pa kaagad sumunod sa Kingdom of Israel ang pagkawasak ng South o ng Kingdom of Judah, sapagkat noong panahon yun ay nabubuhay pa si Haring Hezekiah, at hanggang tumagal pa sila ng mga ilang pang mga daang taon pa bago sila sinalakay ng mga Babylonians. Kaya ang mga tao, kapag sila ay patuloy na naniniwala at sumusunod sa utos ng Diyos, ay hindi sila ipalulupig ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Ngunit kung ang mga tao, maging hari, ay sumamba sa Diyos-Diyosan, yan na ang pasimula ng kanilang pagkawasak, no? Ang isa pang talata na nag-uugnay sa Ekron, sa kasalanan at paghahatol, ay ang aklat ni Propeta Sepanias sa kanyang kalawang kabanata, talatang 4, na ang winika ay ang Gaza ay iiwan, no? At ang Askelon ay iiwan sa mga guho. Sa tanghali ang Asdod ay mawawalan ng laman, at ang Ekron ay bubunutin, no? Yan ay isang pahayag ng Diyos kay Propeta Sepanias na mangyayari, no? At ganun din ito yung paghatol na binanggit ng Diyos kay Propeta Jeremiah sa kanyang chapter 25 verse 17 hanggang 20. Kaya winika ng Diyos kay Prophet Jeremiah, kaya kinuha ko ang saro sa kamay ng Panginoon at pinainom ko ang lahat ng bansang pinadalhan niya sa akin, ang Jerusalem at ang mga bayan ng Huda at ang mga hari at mga opisyal nito, upang gawin sila isang kasiraan at isang bagay ng kakilakilabot at pangungutya, isang sumpa, gaya ng mga ito ngayon. Si Faraon na hari sa Ehipto, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga opisyal, at ang kanyang buong bayan, at ang lahat ng mga dayuhang tao doon, lahat ng mga hari ng Uz. Ito yung lugar na pinanggalingan ni Job, no? Yung aklat ni Job, yung Uz na yan, at ang lahat ng hari ng mga Filisteo. Yaong sa Askelon, Gaza, Ekron, at ang mga taong naiwan sa Asdod, no? Yan ang pagkabanggit na sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremiah. Sa mas malawak na biblical na salaysay, no? Sa biblical narratives ng banal na kasulatan, ang Ekron ay nakatayo bilang isang paalala ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang paghatol sa kasamaan. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. No, hindi magwawagi ang kasamaan. Ito rin ay nagsisilbing punto ng pagtitiis ng labanan sa pagitan ng Israel at ng mga Filisteo. So, ano ang Ekron sa banal na kasulatan? Ang Ekron ay bagaman ito ay inilaan sa tribo ni Huda pagkatapos ng pananakop ng mga Israelita na binanggit sa aklat ni Joshua chapter 15 verse 11, na ang Ekron ay isang muog o isang tanggulan, no, ng mga Filisteo noong panahon ni Haring David, no? Sabihin, mayroong diyang tower, no, na ginugwardyahan o tinatanuran ng mga sundalo, no, binanggit sa unang Samuel chapter 17 verse 52. Noong panahon ni Haring Hasayas ng Israel, ito ay nauugnay sa pagsamba sa Diyos na si Baal-Zebub, no? Ang ibig sabihin niyan ay Baal ng mga langaw, no? Ayan ang Diyos-Diyosan ng mga langaw kung tawagin. Bagaman ang ilan ay magbabasa sa halip na Baal-Zebul o Baal-Zebub, no? Yan ay tumutukoy kay Satanas, no? Yan ang ibang pangalan ni Satanas. Ano ang nangyari sa lungsod ng Ekron sa banal na kasulatan? Noong panahong iyon, ang Ekron ang pinakamalaking sentro ng produksyon ng langis ng ulibo, no?
yung olive oil ng sinaunang Near East ng malapit na silangan. Ngunit nang maglaon ay tumanggi ang lungsod at noong 604 BCE ay sinakop at winasak ni Haring Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, ang Ekron, ang lugar na ito, at ganoon din ang buong Huda, no? Ang lungsod. Ang lugar ay hindi na muling inaayos sa huli at nakalimutan na ang lokasyon nito. No, yan ang pagkabanggit sa Lumang Tipan. Ano ang tawag sa Ekron ngayon? Kung kayo ay gustong pumunta rito sa darating na panahon, ito ay wala kayong gaano makikita mga matataas na buildings dito, hindi katulad ng Asdod, no? Ay talagang marami kayong makikitang magagandang modern structures na ng mga buildings. Pero dito sa Ekron ay wala kayong gaano makikita kung hindi mga ruins. Ang tawag sa Ekron sa panahon natin ngayon, kilala ito bilang Tel Mikne, no? Ang tawag sa kanya ngayon. Mga 20 milya o 32 kilometers timog kanluran ng Jerusalem. Malapit lang ito sa Jerusalem. Habang nangyayari ito, sa tuwing inaalis ang kaban, sa isa sa mga lungsod ng mga Philistines ay dinadala ito palapit sa Jerusalem at sa mga tao ng Israel, no? Ngayon, ito binanggit natin kanina na ang Diyos-Diyosan ng mga Philistine dito sa Ekron ay ito ay isang orakulo na ito ay matatagpuan sa Ekron. Pag sinabing orakulo ay talagang maraming mga manggagaway dito, maraming mga witches, mga mangkukulam, no? Yan ang binanggit dito sa Ekron. Ang pinakahilagang bahagi ng 5 lungsod ng Filistia nasa pinakadulo, nasa itaas. Ang Diyos ng Sidonian ay narito at sa ilalim ng isa sa kanyang sari-saring anyo ay sinasamba bilang Baal Sibub na sinasamba din ng mga taga Sidon, you know? Ang Sidon o Sidon ay ito ay nasa modern day na Lebanon sa panahon natin ngayon, you know? Yung Tyre at saka Sidon, yan ay nasa pan, sakop ng bansang Lebanon. Ang Diyos ng mga langaw, no? Ang ibig sabihin ng Baal Sibub. Ang inaakalang tagapag-iwas sa salot, karaniwan sa silangan ng mga nagkukumpulang mga insekto o mga niknik kung tawagin, no? Yan ang katangian ng kanilang Diyos-Diyosan. So mga kapatid, no, diyan natin tinatapos, may kli lamang ang Ekron at wala akong gaanong may papakitang mga larawan sa inyo sapagkat hindi ako nagtungo diyan nung ako'y nagpunta diyan noong May itong taon na ito. Ay kakaunti lamang ang masasabi natin tungkol sa Ekron, no? At yaan lamang ang pinakahuling lugar na pinagdalahan sa Ark of the Covenant at pagkatapos niyan ay isinauli na uli, no, sa Israel sapagkat natatakot sila na sila ay parusahan ng Diyos kapag hindi nila ibinalik ang Ark of the Covenant sa kamay ng mga Israelita. So mga kapatid, purihin ang Diyos sa oras na ito at pagpalain niya tayo at tayo kanyang kaawaan, kahabagan sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. So mga kapatid, paalam at sa inyong paghahayo, pangangaral ng iyong ng salita ng Panginoon ay sumainyo ang pagpapala at pag-iingat ng Banal na Espiritu at ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa gabay ng ating Panginoong Jesucristo ang sumating lahat. Sa pangalan ng Panginoon, ako'y magpapaalam na we'll see you again. Have a great day everyone and we'll see you again. Bye for now.